Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pinag-aaralan patungkol sa Sabat. I hope na kayo po ay nabibless sa ating pong tinatalakay ngayon. So ano pang kasunod? Sabi dito, ang Sabat ay ibinigay para sa pangkalahatang pagsamba. Ito po ay mababasa natin sa Levitico chapter 23 verse 3. Sabi dito, 6 na araw na gagawa, datapat sa ikapitong araw ay Sabat, na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ang tanong, yung pong ang Sabat ay binigay para sa pangkalahatang pagsamba? Yes, dito po dapat tayo nagpupulong. Ibig sabihin, dito po tayo pumupunta sa bahay dalanginan na opisyal na araw ng pagsamba. Binabanggit ko na sa inyo kanina na hindi porke tayo ay sumasamba ay tayo po ay nangingilin. So sa amin pong denomination na kinabibilangan, meron po kami pagsamba ng Miyerkules, meron po kami pagsamba ng Friday. Pero yun po ay hindi po yun yung opisyal na pagsamba, kundi yung pong Saturday, yung pong aming pagsamba. Kasi ang binabanggit dito sa sa talata ay ito po yung sabi dito ay takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Ito po yung araw ng Sabat talaga. Ito po yung dapat na official day of worship na denomination na inyong kinabibilangan. Kung gusto nyo pong manib sa tunay na iglesia ng Panginoon, isi-search nyo po dyan sa kung mayroon kayong nais na pasukan na isang denomination, tulad dun sa pinag-aaralan natin sa mga previous na pag-aaral, dun sa about sa katotohanan, kailangan susukatin nyo po muna yung denomination na inyong papasukan. Kasi, dito nakadepende ang mahalaga ito kasi buhay po natin ang nakataya dito sa ating pagpili. Baka mamaya, papasok tayo sa isang denomination na maghahatid sa atin sa maling katuruan. So, kailangan naalamin po muna natin, susukatin natin sa mga katotohanan yung iglesia o yung denomination na ating papasukan. Kung yan ba ay nagtuturo sa buong katotohanan. At least isa po sa katotohanan na itinuturo ko sa inyo ngayon na dapat itinuturo ng denomination na inyong papasukan ay sila ay nagtuturo patungkol sa official day of worship na ito po'y Sabat o yung pampitong araw na sa ating kapanahunan ito po'y papatak sa araw ng Sabato. So ano pa? Panglima, anong oras magsimula ang Sabat? So sabi dito sa aklat ng Levitico, chapter 23, verse 32, magiging Sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhati ng inyong mga kaluluwa sa ikasiyam na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong Sabat. So, baka kayo mag-iisip, itong nandito sa aklat ng Levitico, hindi naman ito anya yung pang nasa Sabat na nasa 10 Commandments. Kasi ito yung sa Sabat ng mga Hudyo. Pero binabanggit ko na sa inyo, yung pong Sabat na pinag-aaralan natin, ay ito po yung nagpapatuloy hanggang sa New Testament. Kasi ito po ay wala pa yung kasalanan, nandiyan na yung Sabat na yan. At paano ba nila kinikip yung Sabat? Di ba? Paano ba nila kinikip yung Sabat? Sabi dito sa aklat na ito, at talatang ito, mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw, muling pagkalubog ng araw, ay ipangingilin ninyo ang inyong Sabat. So, kapag tayo po pala ay pumupunta sa simbahan o nangingilin, na yung ating pangilin ay oras lang, hindi po yan tutugma dito sa talatang ito. Kasi ang binabanggit po sa talata ay buong araw. Diba? Buong araw na tayo po ay hindi magtatrabaho kapag araw ng Sabat. Yan po yung katuruan ng biblical teaching about sa Sabat. Hindi po yung let's say 2 oras lang yung pagsamba o uwi na. And then pagdating sa bahay, kung ano-ano nang pinagagawa, naglalaba, naglalaro ng kung ano-ano, ay yan ba yung tinuturo ng Biblia? Hindi po yan yung tunay na pagkikip ng Sabat. Ang pangingilin po, hindi ka po dapat nagtatrabaho na mga pang-araw-araw na regular na ginagawa natin. Kundi ang ginagawa po natin dito sa araw na ito may kabanalan.
So, dito pa sa sa kasunod na tanong. Gaano ba talaga kahalaga ang Sabat? So, dito po magdadagdag ako ng mga reference sa sa sulat ni Ellen White para ating lubos na maintindihan ito. So, gaano ba talaga kahalaga ang Sabat? Sabi dito sa sa Be Like Jesus na aklat. Sabi dito sa page 147, paragraph 1 hanggang paragraph 2. Sabi dito, if men and women would acknowledge the true Sabbath, kung susundin lang daw po ng ng tao yung tunay na Sabbath, they would not, as they now do, despise the word of God. Hindi daw nila gagawin yung ginagawa nila ngayon na tinatalikdan nila yung hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos. The observance of the seventh day would be a golden chain binding them to their Creator. Ito po palang araw ng Sabat. Yung pampitong araw. Ito po pala yung kadena na nagbubuklod dun sa Creator saka dun sa tao. Na kapag wala yan, ibig sabihin mapuputol yung kadena. Ibig sabihin yung ugnayan ng Diyos sa tao mapuputol. Gaya ng pinag-aaralan natin sa part 1 ay ito po yung tatak ng Diyos, di ba? Sa kanyang bayan. But the commandment which points out who the true God is, the creator and ruler of the earth, is dishonored and disobeyed. Pero yun daw pong yung pong kautusan na nagtuturo dun sa tunay na Diyos na manlalalang at ruler ng planetang ito, siya yung nagkokontrol ng planetang ito, ay ito pa po yung nalalabag. This is the reason why there is so little stability in the world. Ito po yung dahilan kung bakit daw yung stability ng planetang ito ay hindi matibay. Bakit? Pansinin nyo ang kalamidad. Kung saan-saan. Ang baha, ang lindol, ang bagyo ay nandiyan na. Kapag pag-aralan nyo yung aklat ng Revelation, mayroon diyang may anghel dyan na pumipigil sa hangin. Na kapag ito ay hindi pinigilan ng anghel, yung pong hangin niya na po ay digmaan. Pansinin nyo, na magkakaroon ng digmaan sa buong sanlibutan. Pansinin nyo yung threaten na mga digmaan sa kung saan bansa ay laganap na ngayon. Kasi hindi sinusunod yung yung kautusan ng Panginoon. Itong Sabat. At pag-aralan natin ng malalim, kapag ito pong Sabat na ito ay nawalan, pag yung tunay na bayan ng Panginoong Diyos ay nawalan ng freedom para mangili ng Sabat na ito, na magkakaroon ng decree sa buong sanlibutan na ipapangilin yung spurious Sabat, yung hindi tunay na Sabat, diyan mapupuno ang salop ng Panginoon na ibubuhos niya yung 7 salot sa aklat ng Revelation chapter 16, na yung yung nagpipigil sa anghel, yung anghel na pumipigil yung sa hangin, diyan na i-release, mga kaibigan. Kapag yung yung freedom ng pagsunod sa tunay na Sabat ng Panginoon, yan po yung nasalangsang. Yan po yung nawala ng freedom yung kanyang bayan. Kasi mayroon pong batas na ipapasa sa Senado na magiging masasagasaan niya yung utos ng Panginoon. Diyan mapupuno ang salop ng Panginoon. Kaya nga, ito po yung warning ko sa inyo, mga tagapakinig, mga tagapanood, kung saan po kayo nandoon. Pag-aralan po ninyo yung teaching ng Sabat. Ito po yung mahalaga. Sa lahat ng topic na aking pinag-aaralan, isa ito sa pinakamahalaga. Kasi ito po yung tatak ng Diyos. At, ibig sabihin, dito po yung ownership ng Panginoon. Kapag wala po tayong tatak ng Diyos, hindi po tayo sa Kanya. Ibig sabihin, wala po tayong kaligtasan. Sabi dito, sa kasunod pa, this is the reason why there is so little stability in the world. The churches have refused God's sign and misrepresented His character. Pansinin natin, yung mga tao na nag-aral pa ng Biblia, iba yung kanilang pananaw sa Diyos, na ang Diyos ay berdugo. Yung Diyos ay hindi mapagmahal. Mayroon pang katuruan na yung Diyos susunugin yung yung tao dun sa impyerno for eternity, na walang katapusan, araw at gabi. Yun yung kanilang tinuturo. Pero kapag pag-aralan nyo ang yung katuruan na yan, yung walang katapusan ng pahirap, hindi po yan matusumpungan sa Biblia. Mayroon po dyan video sa sa channel ko, yung patungkol sa impyerno, panoorin nyo po yan. Sabi dito,
This is the reason why there is so little stability in the world. The churches have refused God's sign and misrepresented His character. They have torn down God's sacred rest day. Ito yung kanilang sinira. Tinapaktapakan yung sagradong kapahingahan, araw na kapahingahan ng Panginoon. Would that men and women would cease to lock themselves out of heaven by their own perversities. Na ito yung nagiging dahilan kung bakit sarado ang langit sa kanila, dun sa mga hindi nangingiling ng Sabat na ito, na hindi nila nakikita ng malinaw ang katotohanan. Sabi dito, a breach has been made in the law of God, and He is calling for a people that will repair this breach. A spurious Sabbath has been exalted instead of the Sabbath of Jehovah. Sabi pa dito, yung pong pagsira dun sa kautusan ay nangyayari, dun sa kautusan ng Panginoon, nagkakaroon ng breach. Ibig sabihin ay hindi sinunod na kautusan. At siya po ay nananawagan dun sa mga tao na magre-repair nung nasirang yun. Yung pong yung spurious Sabbath has been exalted. Yung pong spurious, ibig sabihin spurious, yung pong hindi tunay, hindi original, hindi yung genuine na Sabbath, ay ito po yung itinataas. Ito po yung na-exalt na dapat yung pong tunay na Sabbath ng Panginoon. Sabi dito, the Sabbath was God's sign between Him and His people. Ito po ay sabi dito sa Be Like Jesus pa rin aklat, page 147, paragraph 5. The Sabbath was God's sign between Him and His people, and evidence of His kindness, mercy, and love, a token by which His people are distinguished from all false religionists of the world. Ito po pala yung nagpapakilala doon sa mga tao kung sila ba sa Diyos o hindi. Makikilala mo yung Diyos kung sa Diyos, kasi may tatak po niya. At ang tatak po ng Panginoon ay nandun sa Sabat, nandun po sa Sabat yung kanyang tatak. Therefore, yung kanyang bayan, dapat po yung mga Sabbath keeper talaga. And God has pledged Himself that He will bless them in their obedience. Yung pong pagpapala ng Panginoon ay conditional dun po sa mga masunurin. Showing Himself that He is their God and has taken them into covenant relation with Himself. And that He will fulfill His promise to all that are obedient. At tutuparin niya yung kanyang mga pangako dun sa mga masunurin sa Kanya. So, paano mangyayari yung promise na makapangyari sa atin kung tayo nagiging malabagin sa Kanyang utusan? Lalong higit dito sa Sabat na ito, ito pa po yung pinaka-importanting kautusan. Sabi dito, ang utos patungkol sa Sabat ang pinaka-importante sa lahat ng kautusan, sa 10 utos. So, pansin ninyo, siya po ay pinaka-importante na utos sa lahat ng utos. Bakit ko nababanggit? Sabi dito, Jesus opened them, and I saw the 10 commandments written on them with the finger of God. On one table were 4, and on the other 6. The 4 of the first table shone brighter than the other 6. Sabi dito, but the fourth, the Sabbath commandment, shone above them all, for the Sabbath was set apart to be kept in honor of God's holy name. The holy Sabbath looked glorious, a halo of glory was all around it. I saw that the Sabbath commandment was not nailed to the cross. If it was, the other 9 commandments were, and we are at liberty to break them all, as well as to break the fourth. I saw that God had not changed the Sabbath, for He never changed. So, ang sabi dito, pinapakita ng Panginoon Diyos yung santuario sa langit doon sa propeta. Na nakikita ng propeta doon sa most holy place sa langit, yung pong yung sabi dito, yung Aaron strad that body, nakikita din yung yung tungkod ni Aaron na namumulaklak. At saka po yung yung golden patubana, tsaka po yung yung 10 utos na napo-fold na katulad ng aklat, kasi 2 bato po yun na napo-fold like a book. Na nakikita nung propeta na yung yung unang tapis ng bato
ay mas makinang dun sa pangalawang tapyas ng bato. Di ba po binabagit ko sa inyo yung 10 Commandments? Nakasulat po yan sa dalawang tapyas ng bato. Yung pong unang utos hanggang pang-4, nakasulat po yan dun sa unang tapyas. And then yung pong pang-5 hanggang pang-6, 5 hanggang pang-10 utos nakasulat sa pangalawang tapyas ng bato. At dun po sa dalawang tapyas na bato na yon, mas makinang po yung unang tapyas. Yun po nakasulat dun, yung 4. And then dun po sa doon po sa 4 na yun, mas makinang po doon yung Sabat na kautusan, yung pong pang-4 na kautusan. Ito po yung mababasa natin sa Christ in His Sanctuary, page 8, paragraph 6. And then yung pong sinasabi ko sa inyo na mas makinang yung pang-4, ito po yung mababasa natin sa Christian Experience Training na aklat, page 86, paragraph 1. Sabi dito, Jesus raised the cover of the ark, and I beheld the table of stone, on which the 10 Commandments were written. I amazed as I saw the 4 Commandments in the very center of the 10 precepts, with a soft halo of light encircling it. Said the angel, it is the only one of the 10 which defines the living God, who created the heavens and the earth, and all things that are therein. When the foundation of the earth were laid, then was also laid the foundation of the Sabbath. I was shown that if the true Sabbath had been kept, there would never have been an infidel or an atheist. The observance of the Sabbath would have preserved the world from idolatry. The 4th commandment has been trampled upon. Therefore, we are called upon to repair the breach in the law and plead for the desecrated Sabbath, the man of sin who exalted himself above God. So, ano bang ibig sabihin dito? So, namamangha po yung propeta na nakikita niya doon sa langit na yung pong kautusan ng Panginoon na pang-4, yung pang-4 na kautusan, ay ito po ay mayroong liwanag na nakapaligid sa kanya. Na dito sa previous na ating binabanggit dito na the four of the first table stone brighter than the other 6, but the fourth, the Sabbath commandments shown above them all. Mas makinang po yung 4, yung pang-4 na utos. And then, sabi dito, ito lang daw po yung yung kautusan na nagdi-defines sa Creator. Dun sa 10 utos, ito lang yung nagpapakilalang kautusan kung sino yung manlalalang. Di ba po? And then, sabi dito, kung ito lang po ay na-observe, itong Sabat na ito, wala daw pong infidel or mga atheist. Ibig sabihin po ng infidel, yung mga unbeliever. Wala daw pong mga hindi sumasampalataya dapat. Kung ito po ay sinusunod, kasi ito po ay tatak ng Diyos sa kanyang bayan. At wala ding atheist. Yung pong atheist, ito po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. So, kailangan bang malaman ng mga tao ang tungkol sa Sabat? Kailangan bang malaman ng tao ang patungkol sa Sabat? So, sabi dito, the 4th commandment has been trampled upon. Therefore, we are called upon to repair the breach in the law and plead for the desecrated Sabbath. So, sabi nga dito, nakikita natin na yung 10 utos ay mahalaga. At yung pong pang-4 na kautusan, yan po yung natatapak-tapakan. Yan po yung hindi sinusunod ngayon. At nandyan po yung panawagan ng Panginoong Diyos doon sa kanyang doon sa mga tao na i-repair yung breach, i-repair yung nasirang kautusan. Ibig sabihin, kailangan po ay tayo ay nagiging masunurin doon sa kautusan. At habang sinusunod po natin yung kautusan, dapat po nating ituturo yun doon sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kaya ito po yung goal ko sa inyo ngayon, na hindi para magyabang o mandebate sa inyo. Hindi ko po kayo didebatehin at ako po hindi mahilig sa debate. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po yung nakikita ko sa banal na kasulatan patungkol sa Sabat na to. Na ito po ay pinakamahalaga sa lahat ng kautusan, itong Sabat na ito, na hindi alam ng marami. Na ito po yung nilalapastangan ni Satanas, na itinataas niya yung spurious Sabat dun sa tunay na Sabat ng Panginoon. At ito po yung tinatawag na the man of sin, yung anak ng kapahamakan. Mababasa po natin yan sa
pangalawang Tesalonica, chapter 2. Ang binabanggit po dyan yung the man of sin, ay tutukuyin po natin yan sa kapag tinalakay natin yung Revelation chapter 13, yung pong yung beast dun sa Revelation. Saka dun po sa Revelation chapter 17. Sabi dito, and taught to change times and laws, brought about the change of the Sabbath from the 7th of the first day of the week. So pansinin natin dito, yung pong anak ng kapahamakan, itinataas po niya yung kanyang sarili kaysa sa Diyos. At iisipin niyang baguhin yung mga panahon at ang kautusan. Saan po ba natin mababasa yan? Mababasa po natin yan sa aklat ng Daniel chapter 7 verse 25. Yung pong yung tatangkain niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. At yung Sabat na pang-7, gagawin niya yung pang-unang araw. Kaya nga ngayon, pansinin niyo mga kaibigan, alin ba yung mas famous na araw ng pananambahan? Yung unang araw o yung pang-7? Ang mas famous po ngayon ay yung pong pang-unang araw. Ito po yung Sunday. At ito po yung binabanggit dito na yung pong nagtaas nun ay ito po yung anak ng kapahamakan. Ito po yung Antichrist. Ang ibig kong sabihin. Sabi dito, just prior to the great day of God, a message is sent forth to warn the people to come back to their allegiance to the law of God. So bago po dumating ang Panginoon sa second coming, ito po yung mensahe na kailangang sabihin nung kanyang bayan sa buong sanlibutan para yung mga tao bumalik sa tunay na ng Diyos, sa tunay na manlalangin. Yung kanilang affection, yung kanilang kagustuhan ay ito yung sumunod sa kautusan ng Panginoon. Mayroong mga devoted na mga tao na talagang sincere sila sa kanilang paglilingkod. Kaya nga lang hindi nila alam ito. Na bago ang Panginoon darating, tatawagin niya yung kanyang mga tupa na nasa ibang kulungan para lumabas doon at pumasok sa kanyang tunay na iglesia. Kaya nga ito po yung panawagan na bago dumating ang Panginoon, ito po yung present message, yung patungkol sa Sabat, na kailangan malaman ng sangkatauhan. Attention must be called to the breach in the law. Ito yung kailangan bibigyan natin ng atensyon. By precept and example, I was shown that the precious promise of Isaiah 58 verse 12 to 14 apply to those who labor for the restoration of the true Sabbath. I was shown that the third angel proclaiming the commandments of God and the faith of Jesus. So, pansinin natin, yung application po pala ng Isaiah chapter 58 verse 12 to 14, yung kung iyong iurong ang iyong mga paa sa paggawa sa araw ng Sabat, na iyong tatawagin na kaluguran na marangal ang araw ng Sabat, ay ito po pala yung nagle-labor. Ito po pala yung gumagawa sa gawain ng Panginoon na nire-restore yung tunay na Sabat. Pansinin niyo mga kaibigan. At ipinapakita din sa propeta na yung sigaw ng anghel na yun sa Revelation chapter 14, yung sigaw ng tatlong anghel dyan. Ito po yung sigaw na tunay na iglesia ng Panginoon bago si Jesus Christ darating. Patungkol sa paghatol. Diba po? Na ang batayan ng kanyang paghatol ay yung kanyang kautusan, na doon po sa kanyang kautusan, nasa kalagitnaan po yung Sabat, na yan po yung natatapak-tapakan. Sabi pa dito, a breach has been made in the law of God, and He is calling for a people that will repair this breach. A spurious Sabbath has been exalted instead of the Sabbath of Jehovah. Soon, laws will be passed compelling to all to observe the first day of the week instead of the seventh. So, nakikita dito na yung pagsira doon sa kautusan, yung hindi pagsunod doon sa kautusan ng Panginoon Diyos ay nangyayari. Kaya nga tinatawagan ng Panginoong Diyos yung mga tao na i-repair yung nasirang iyon. And then, yung pong spurious Sabbath, yung peking Sabbath, yung pong hindi genuine na Sabbath, yun po yung naitataas sa halip na yung tunay na Sabbath ng Panginoon. Soon, malapit na magkakaroon daw po ng batas na ipapasa sa Senado na tumutukoy sa pagsamba
sa unang araw. Magiging ano po yan, magiging batas po yan. Ipapasa po yun sa Senado, yung pong batas patungkol sa Sunday, yung pong Sunday law. Na sabi nga dito, na dito po mapupuno yung salop ng Panginoon. We must meet this difficulty. Magkakaroon po ng kahirapan, ng persecution sa panahon na ito. Without stirring up contention among those who profess to be keeping God's commandments. Kung tayo po sumusunod sa kautusan ng Panginoong Diyos, huwag po tayo magkakaroon ng contention. Yung kaguluhan sa ano na yan. Kasi yan po dapat ay mangyari. Sabi dito, with these plain words, Exodus chapter 31, 16 to 17. Ito po yung malinaw na salita. Before us, who of those who know the truth will dare to make less prominent the distinguishing features of our faith? So, yun daw pong yung daw pong nakakaalam ng katotohanan. Hindi daw ba sila, hindi daw ba nila ipapakita yung kanilang pananampalataya na ipoprominent nila yung yung ipagsasabi nila yung patungkol dito sa Sabat na ito, di ba? Ito po yung dahilan kung bakit hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo patungkol sa Sabat na ito. Kasi ito po ay seryosong mensahe ng Panginoon sa kanyang bayan. It is an established fact to be made prominent before all nations, kindred, tongues, and peoples, that the Lord God made the world in 6 days and rested on the 7th day. Dito po malinaw na salita na ang Panginoon ginawa niyang sanlibutan sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa pang-7. Hindi po siya nagpahinga sa pang-una. Kasi titingnan niyo, paano siya magpapahinga sa unang araw? Gayong wala pa naman siyang lalala kundi liwanag. Di ba? Kung iyong titingnan, pwede bang yung magpapahinga unang araw? Anong dahilan? So, nangingilig po tayo ng Sabat. Ang dahilan, kasi ito po ay memorial of His creation. Di ba po? Kaya po tayo ay sumasamba sa Diyos dahil siya po yung lumalang ng langit at lupa. Di ba? Anong sense nasasamba tayo sa pangunang araw? Ngayon wala pa diyang nalalang. Sabi pa dito, at hindi pa po din dyan pinapakilala ng Diyos na siya yung Diyos na lumalang. Kasi pinapakilala pa lang dun sa Genesis chapter 2 na. So yung pong paglalang from day 1 hanggang day 6, Genesis chapter 1 lang po yun. Matatagpuan. Sabi dito, and on the 7th day God ended His work which He had made, and He rested on the 7th day. So ay nagpahinga sa pang-7 araw. So ito pa, kung yung pong Sabado ay tunay na pagsambahan na pangilin, at pinag-aralan natin dun sa mga previous nating topic na si Jesus Christ ay katotohanan at siya po yung tagapagligtas ng lahat ng tao. Ang tanong, anong araw ang pangilin ni Jesus? Sabi dito sa aklat ng Lucas, chapter 4, verse 16. At siya ay napasa Nazaret na kaniyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Pansinin niyo dito, sabi dito, siya ay napasa Nazaret na kaniyang nilakihan. Kasi dito po si Jesus Christ lumaki. Siya po ay pinanganak doon sa Bethlehem at nagkaroon po siya ng kaguluhan na gustong ipapatay ni Herodes yung lahat ng bata from 2 years old pababa. Kaya nga po si Jesus Christ dinala ng kanyang mga magulang doon sa Nazaret, na dito po siya lumaki. Kaya nga sabihan dito, at siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Pag sinabing kaugalian, from yung siya ay nagkaroon ng isip, yan na talaga yung kanyang practice. Ano po yung kanyang practice ni Jesus Christ? Sabat po yung kanyang pangilin. Sabi dito sa aklat ng Lucas, chapter 4, verse 31 naman. At siya ay sa Capernaum na isang bayan sa Galilea. At sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. So si Jesus Christ, nagtuturo po siya sa sa kanyang mga follower, sa kanyang mga listener, every Sabat. Pansinin niyo yung mga kaibigan. Kung si Jesus Christ ay ang kanyang Pangilin ay Sabat, ang kanyang pagsimba ay Sabat, how about His disciple? Paano naman yung kanyang mga disipulo?
Baka mag-iisip tayo, nung si Jesus Christ ay niya napako na dun sa cross, napako na din yung Sabat. So kung tunay nga na napako dun sa Sabat, kung tunay nga na napako dun sa cross yung Sabat, so ibig sabihin, yung kanyang mga disciple hindi ba Sabat? So atin pong titingnan sa talata, dito sa Aklat ng Gawa, chapter 13, verse 14, natapat sila pagkatahak sa Perga, ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidua, at sila'y nagsipasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagsiupo. So pansin niyo dito, nung nangangaral na yung mga disciple ni Jesus Christ, anong araw pa rin sila pumapasok sa sinaguga? Ang sinaguga po yan sa ating kapanahon, yan po ay mga maliliit na simbahan o yung kapilya. Anong araw sila pumupunta doon? Araw ng Sabat po ang nakalagay sa talata. Sabi pa dito sa Aklat ng Gawa, chapter 15, verse 21. Sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kaniya. So ibig sabihin, pinapangaral yung mga salita ni Moises. Kasi siya po yung sumulat ng Old Testament. Palibhasa ay binabasa sa mga sinaguga sa bawat Sabat. So yung pong aklat ni Moises, ito po ay binabasa sa mga kapilya o sa mga sinaguga tuwing araw po ng Sabat. Dito po sa kasunod talata, Gawa 16:13. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinabantahan naming may mapapanalanginan, at kami na nga upo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nagkatipon. So pansinin niyo dito, yung mga disciple talaga ni Jesus Christ, wala po tayong mababasa sa Biblia na sila po ay nangangaral sa sinaguga, o sila po ay napunta doon sa sinaguga nang hindi Sabat. Marami po sa Biblia, masumpungan natin ay puro Sabat ang kanila pong panghilin. Sabi dito sa kasunod, sa Gawa 17 verse 2, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila, at sa tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. So ito pong si Apostol Pablo na ito po ay napakasipag na disciple mismo ni Jesus Christ. Ang kanya pong practice, ang kanya pong ugali, ay siya po'y pumapasok sa sinaguga sa araw ng Sabat. 3 beses po itong nakasulat dito sa talata. Sabi pa dito sa Gawa 18 verse 4, at siya ay nangatwiran tuwing Sabat sa sinaguga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. So sa totoo lang, ito pong mga Grego, sa akin pong experience, sila po ay matitigas yung kanila pong mga belief. Hindi mo po yan basta-basta mapapaniwala. Kaya nga, ako'y hanga sa tibay ng mga disciple ni Jesus Christ. Itong si Apostol Pablo ay talagang nangangatwiran siya tuwing araw ng Sabat sa sinaguga. So sabi dito, totoo ba ang sinabi na walang Sabat? Totoo ba yan? Na wala na daw Sabat? Sabi po dito sa Aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 4 hanggang 9, verse 4, verse 9 and verse 10. Sabi dito, sapagkat sa isang dako, sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kaniyang mga gawa. May natitira pang ang kapahingahang Sabat, ukol sa bayan ng Diyos. So, mayroon pa po bang Sabat? Yes. Kahit po dun sa New Testament, mayroon pa pong Sabat. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay magpahinga naman ng kanyang mga gawa, gaya ng Diyos ng kanyang mga gawa. So, pansinin natin dito, ang dahilan pala na tayo ay nangingili ng Sabat, kasi yung Diyos nagpapahinga rin sa araw na yan. So, pansinin nyo, let's say, magre-reason ako, yung unang araw ko na bibilang ako ng pampito, Lunes ang aking simula. Yung pampito, yun yung Sabat ko. O let's say, Miyerkules ako magsisimula. And then yung pampito, yun yung Sabat ko. Ang tanong, kapag nangilin ka ba nung araw na yon, nangingilin din yung Panginoon doon sa araw na yon? Nagpapahinga din kaya siya doon? Di ba? So, kailangan kung ano po yung inuutos sa atin ng Panginoon, tayo po yung mag-a-adjust, hindi po yung Diyos ang mag-a-adjust. Di ba po? Tayo po dapat yung mag-a-adjust sa kanyang salita. Kasi tayo po yung nilalang, at tayo din po yung nangangailangan ng kaligtasan. Hindi po yung Diyos ang nangangailangan ng kaligtasan. Ang Diyos ang umaabot sa atin para tayo iligtas.
ang response natin sumunod. Ano pa? Sabi dito, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. So, kailangan po tayo ay magsikap na makapasok sa kapahingahang yaon. Diba? Sabi dito sa aklat ng Psalm 85 verse 10. Ito po yung mababasa din natin sa aklat ng BOE. Sulat ni Ellen White sa Beginning of the End. The law of God inside the ark was the great rule of righteousness and judgment. The law pronounced death to the lawbreaker. But above the law was the mercy seat. On the basis of the atonement, pardon was granted to the repentant sinner. Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed. So, ano bang ibig sabihin nito? Dito sa talatang ito, makikita natin ang Diyos ay napaka maibigin na Diyos. Bakit? Pansinin niyo doon sa setup ng sanctuary, doon sa earthly sanctuary. Ito po yung pattern doon sa nasa langit. Doon po sa sa most holy place, mayroon po diyang tinatawag na Ark of the Covenant. Na doon po sa Ark of the Covenant, nandun po yung 10 utos ng Diyos. Doon po sa 10 utos ng Diyos, doon po nakapatong yung mercy seat. Doon po sa 10 utos, yung pong moral law, ito po yung nalabag ng tao. Therefore, yung tao, death penalty ang kakalabasan. Death penalty yung hatol doon sa tao, doon sa kautusan. At ang good news, doon po sa ibabaw ng kautusan, yung pong mercy seat. Ibig sabihin, nangingibabaw doon sa kautusan na nalabag ng tao na dapat siya mamamatay, yung awa ng Diyos. Diba? Kaya nga ang Diyos nahabag siya, kaya pinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. At nakikita niyo doon sa mga previous natin pinag-aaralan, sino yung hahatol sa atin? No other than Jesus Christ. Kaya nga sabi dito, righteousness and peace have kiss. Have kiss. Diba? Mercy and truth have met together, righteousness and peace have kiss. So kung yung kautusan, dinidemand ay 100% na obedience, kaya nga lang hindi natin yun nasunod, ay kamatayan ang parusa sa atin. Pero kapag tatanggapin natin si Jesus Christ, yung kanyang righteousness, yun yung ibibihis niya sa atin. Na kapag tayo ay tingnan ng Ama, parang hindi tayo nagkasala kahit kailan. Kasi yung righteousness ni Jesus Christ, na siya ay sinless, yun po yung ibibihis sa atin. Kaya nga, sabi niyan ay Father of Peace, yung Sabat. Sabi dito ay hanggang kailan kailangang sundin ang Sabat. So, hanggang kailan ba? Sabi dito sa Be Like Jesus na aklat. Sabi niyo, God sanctified and blessed the day in which He had rested from all His wondrous work. So, binasbasan ng Panginoong Diyos, pinakabanal, yung yung pampitong araw. Yung kanyang ipinagpahinga, doon po yun yung kanyang binasbasan. And this Sabbath sanctified of God. Mismong Diyos yung nagbabanal dun sa araw na yun. Was to be kept for a perpetual covenant. Ito ay kailangang ikip, kailangang ipangilin for a perpetual covenant. Ibig sabihin ng perpetual, walang hanggan. Walang katapusan na covenant. Ibig sabihin, pang walang hanggan. It was a memorial that was to stand from age to age till the close of earth history. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kailangan ito pong Sabat na ito po yung sinusunod. Ito lang yung nakakalungkot. May mga, nakakausap ako na yung itong Sabat daw na ito. Ang binabanggit nila yung 2 Peter chapter 3 verse 8, na yung Sabat daw ay sa pampitong araw. Ay ang sa Diyos daw, ang katumbas ng, sa atin, katumbas ng isang araw sa Diyos, 1,000 sa atin. Kaya nga daw, hindi pa daw pinapangilin yung Sabat kasi hindi pa daw tapos yung paggawa ng Panginoon. Di ba? Yun yung kanilang interpretation sa paglalang. So, kung hindi pa tapos yung paggawa ng Panginoon, ibig sabihin ba, sa buong 1 linggo, hindi ka dyan mangingilin? Di ba? Ibig sabihin, wala kang araw ng pangilin sa buong 1 linggo, kapag ganon. And then, kung hindi pa tapos yung paggawa ng Panginoon, bakit dun sa sinabi sa Genesis na at natapos niya yung kanyang madlang gawang ginawa at nakita niya napakabuti
nung nalalang niya na yung tao. Hindi po ba? Sabi dito, God brought the Hebrews out of their Egyptian bondage and commanded them to observe His Sabbath and keep the law given in Eden. Every week, He worked a miracle to establish in their minds the fact that in the beginning of the world, He had instituted the Sabbath. So, pinalaya ng Panginoon Diyos yung mga Hudyo, yung mga Israelita sa pagkakaalipin nila sa bansang Ehipto. At sa kaniya inuutusan na sundin yung Sabat, to observe His Sabat. At ingatan yung kanyang kautusan na ibinigay niya dun pa lang sa Eden. Sabi dito, every week He worked a miracle. Nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, pansinin niya dito, He worked a miracle to establish in their minds the fact that in the beginning of the world, He had instituted the Sabbath. So, pansinin natin dito. Anong ibig sabihin? Di po ba, nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, saan dyan mostly si Jesus Christ nagbibigay ng blessing? Di ba? Sa araw ng Sabat. At kapag ating pag-aaralan sa aklat ng John, saka sa aklat ng Colossus, si Jesus Christ po ang siyang lumalang ng planeta. At doon kung si Jesus Christ ang lumalang, siya po yung nagbasbas at siya din po yung nagbigay ng blessing sa araw ng Sabat. Kaya nga, dito sa kanyang pagkakatawang tao, mostly, nagbibigay din siya ng blessing tuwing Sabat. Di po ba? Kasi, ipinapakilala niya na siya yung tagapagligtas. Na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Mabasa natin yan sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at nanahan sa kalagitnaan nila. Nasabi doon sa verse 1, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay Diyos at ang berbo ay sumasa Diyos. At kung wala siya ay walang malalalang. Ibig sabihin yung pong berbo ang siyang lumalang. So pinaparaphrase ko na lang, basahin nyo na lang po dyan. At sa verse 14 ng John, makikita nyo na yung berbo nagkatawang tao. Therefore, yung pong berbo, yung po yung si Jesus Christ, na siya po yung lumalang. So sabi dito, in the third month, they came to the desert of Sinai, and there the law was spoken from the mount in awful grandeur. During their stay in Egypt, Israel had so long heard and seen idolatry practice that to a large degree, they had lost their knowledge of God and of His law, and their sense of the importance and sacredness of the Sabbath. So, kaya nga, yung pong pantatlong buwan pala, galing sa kanilang pagkakaalipin, dun sa, 3 buwan, after dun sa kanilang paglaya, along sa kanilang paglalakbay, nakarating po sila dun sa Sinai, desert ng Sinai. And, dun sa bundok ng Sinai, dito po binibigay ng Panginoong Diyos yung 10 utos ng Diyos. And then, nandun po yung Sabat. Pero papansinin natin dito, sinasabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. Sabi dun sa Exodus 20. Kasi, dun pa lang sa pinapractice na nila yon sa Exodus 16. Paglalakbay pa lang nila, papunta dun sa sa bundok ng Sinai, Sabat na po yung kanilang pangiling. Kaya nga lang, alam ng Panginoong Diyos na dun sa kanilang pagkakalipin dun sa bansang Ehipto, maaaring sila ay na-impluhensyahan ng idolatry, na pagsamba sa kung ano-anong Diyos. At maaaring nawala sa kanilang isip yung Sabat. Kaya nga, inire-remind ng Panginoong Diyos yung kanyang bayan na bumalik sa pagsunod, na bumalik sa pangingilin ng Sabat. Na ito, yung Sabat na gusto ng Diyos doon sa bansang Israel, na sila'y magiging liwanag sa buong sanlibutan, na ipipreach ito ng bansang Israel sa buong sanlibutan na yung Sabat yung dapat pangilin. Kaya nga lang, yung panukala ng Diyos sa Israel, hindi po nagkakaroon ng katuparan kasi sila ay nagiging apostasy sa Panginoon. Kaya nga, tinatawagan ng Panginoong Diyos yung ibang nation, yung mga Gentiles na magpipreach ng Sabat na ito. Kaya nga tayo po yung spiritual Israel. Yung po mga nangingilin ng Sabat. So ito pa yung sabi dito, kapag tayo ay maligtas, anong araw ang pagsamba sa Diyos? So kapag tayo po ay makakarating na dun sa langit na bayan. Kapag nandun na tayo sa sa New Jerusalem na nakasulat dun sa aklat ng Revelation chapter 21 saka sa chapter 22.
anong araw yung ating pagsamba ron? Sabi dito sa Isaiah 66, verse 22 hanggang 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At pangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. So ano yung pangilin sa na yon? Sa new heaven and new earth. Ito po'y sabat. So pansinin niyo dito, makikita natin ang Panginoon, lilikha siya ng bagong langit at bagong lupa. At gaano kababagmahal ang Panginoong Diyos? Sabi niya, yung lahi natin at yung ating pangalan ay mananatili yun sa harap niya. Pansinin natin na tayo ay kakasamahin niya, na yung ating pangilin doon ay sabat. So kung ang pupuntahan natin ay sabat ang pangilin, meron bang sense na dito sa lupa na ating training ground papunta doon, hindi sabat yung ating pangilin? Di po ba dapat kung ano yung ating laro? Dapat ito po yung ating practice. Di po ba? Walang sumasali sa isang larangan, let's say sa sports ng basketball, na yung pong kanyang pinapractice ay table tennis. Di po ba? Kung ano po yung kanyang pupuntahan na larangan, yun po yung kanyang practice. So kung ang pupuntahan po natin ay araw ng Sabat ang Pangilin, dapat dito pa lang, Sabat po ang ating Pangilin. At in fact, ito po yung sign ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan na kinikilala ng Diyos yung kanya. Paano? Mayroon pong tatak ang Diyos sa kanyang bayan. So, I hope sa ating pong pinag-aralan na ito ay ako po ay nakatulong sa inyo. Maaring ito po ay bago sa inyo o dun sa mga datihan na nakakaalam nito. I hope na may napulot kayong aral na kahit kunti. Kung kayo po ay mga hindi Sabbath keeper, I hope mga kaibigan, nahanapin nyo ang katotohanan. Hanapin nyo yung yung denomination na ang kanila pong official na pagsamba ay Sabbath po. So kapag kayo po ay kapag papasok po kayo sa isang denomination, wag po kayong titingin sa mga kapatiran. Tingnan niyo po yung yung stand o yung belief ng relihiyon na yan. Tingnan niyo sa i-google niyo mga kaibigan, yung kanyang stand, yung kanyang laws and bylaws na nakalagay po yan sa sect. Na i-search niyo sa internet. Let's say hindi na ako mag-mention ng pangalan ng denomination. Let's say ganyan yung inyong denomination na gustong pasukan. Bago kayo magpabautismo, tingnan niyo yung kanyang laws and bylaws. Kung kanya bang kung ang kanya bang official na pagsamba ay pang-7 araw. Kasi yung pang-7 araw, ito po yung palatandaan ng Diyos sa kanyang bayan na ito po yung kanyang ito po yung kanyang kukunin sa kanyang pangalawang pagbabalik. Pansinin niyo doon sa parable ng 10 virgin. Sino ba doon yung sino ba yung sasalubong doon? Doon sa bridegroom. Di ba po yung 10? Na ito po yun ang hawak sa tunay na pananampalataya. Na, sabi nga dito, mayroon pong sigaw sa hating gabi. Ano po yung sigaw sa hating gabi? Referring po yun sa pagdating ng bridegroom. Di po ba? Na kapag inyo pong papanoorin yung aking video dyan sa 10 virgin, yung pong pagdating ng bridegroom, ay ito po yung pagsisimula ng paghatol ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya nga, yung pong paghatol ng Panginoon sa kanyang bayan, nahatulan niya kung ito po yung nagiging masunurin doon sa kanyang kautusan. Na ang pinakang pundasyon ay ito po yung ito po yung 10 Commandments doon sa kanyang most holy place sa langit. Na nakikita natin dito sa sa ating mga presentation na pinakamahalaga ay yung pong pang-apat na kautusan. Na ito po yung pinakamaliwanag doon sa unang tapyas ng bato. Doon po sa 2 tapyas na bato, mas makinang yung unang tapyas kumpara doon sa pangalawang tapyas. And then yung pong unang tapyas, doon sa unang utos hanggang sa pang-apat na utos, mas makinang po doon yung pang-apat na kautusan. I hope na magkakaroon po kayo ng desire
na sumunod dito. Kung gusto niyo po ng kaligtasan na sigurado, upang yung pong ating paglilingkod hindi magiging sayang. Kasi nakakalungkot po na akala natin basta yan ay simbahan, yan po ay sa Diyos. Paano pag dumating yung panahon ng pagsusulit at sasabihin ng Panginoong Diyos, hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 7. And then sabi doon sa verse 21, hindi lahat na nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya hindi porke tayo ay sumisimba, ay ligtas tayo. Alamin po natin yung turo. Para ito po yung ating papasukan na hindi po magiging sayang yung ating paglilingkod. Yung pong ating pagod, hindi magiging sayang. So bago po ako magtapos, tayo po ay mananalangin. O dakila at mahabaging Diyos, Ama namin banal, nagpapasalamat ako sa inyo, Panginoon, sapagkat binibigyan nyo sa akin ang katuruan na ito patungkol sa Sabat. At nais ko, Panginoon, na ibigay ito sa mga tao naghahanap ng katotohanan. Panginoon, naway dalhin nyo itong video na ito sa mga taong naghahanap ng katotohanan na kanilang mabuksan ang video ito nang sa ganon maging pagpapala sa kanila. Panginoon, nais ko ang inyong pangalan ng sa mga itaas, hindi ang sa akin, Panginoon. Gusto ko na marami ang makatuklas ng katotohanan na sa ganon sa inyo pong pagdating, kami po sama-sama nasasalubong sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa inyong mga nagagawang kasalanan. Pagpalain niyo in a special way ang mga taong nakikinig ngayon sa mga oras na ito. Ito po ay aking dinadalangin sa pangalan po ng aking Panginoon Jesus. Amen. God bless you, mga kaibigan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrender now. I give you everything, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, 'cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.